Kayo'y nakikinig sa Health Watch. Every Sunday, 10 to 11 in the morning, kasama pa rin si Tita Lumidina at ang ating guest for today ay isang distinguished internal medicine physician and adult disease specialist. Siya ay Registered Medical Technologist. Ito pala yung ibig sabihin ng RMT. Registered Medical Technologist, Doctor of Medicine, Doctor of Medicine, and is a diplomate of Philippine College of Physicians. Kasi minsan nagtataka ako, ano yung mga letra na yun? RMT, MD, alam ko, DPCP, yung pala diplomate of Philippine College of Physicians. Siya ay affiliated, si Doc Allen Querit, na batang-bata, sa World City Medical Center. Alam ko, dito lang ito sa Cubao, kung saan siya ay nagsisilbi sa mga adult patients. So, pag-usapan na natin itong mainit na gustong-gusto ko ito kasi makaka-relate tayo rito tsaka sa mga viewers natin na adult 30, 40, mga tita, mga trentahin dyan. Magandang umaga, Doc Allen Querit. Hello, magandang umaga po sa inyo, Tita Lu and Doc Alan. Yes, okay. Pag-usapan naman natin, Doc Allen. Mukhang kaidaran mo lang siya, ah. Ano? Bata pa kayo, no, Doc Allen? Medyo wala na po sa kalendaryo, Tita Lu. So, millennial ka, ganon. Okay. So, Doc Allen, pag-usapan naman natin kasi napansin ko, Doc Alan and Doc Allen, napansin ko ngayon, yung mga sakit ng hypertension, diabetes, hindi lang ito nararanasan ng mga edad 60s, 70s, parang pabata ng pabata, 30s, 40s. Parang adults are vulnerable dahil sa, siguro, sa tingin ko lang, sa stress, sa lifestyle, dahil sa damakmak na fast food na nagkalat, parang vulnerable yung edad na 30s, 40s. Ito ba yung mga pasyente mo? Yes, Tita Lu, no, totoo yan, no. Sa ngayon, talagang marami na talaga na bumabata, na dadiagnose namin na hypertensive, diabetic, saka may ibang sakit na dati nakikita naman namin sa mga medyo matanda na, mga 50 pataas. Siguro, yung mga factor dyan, isa sa mga factor dyan, no? Kasi dati medyo mataas yung activity ng mga tao, no? Sa ngayon kasi, iba na. Dahil sa digital platform, sa cellphone, or social media, medyo decrease na yung activity. Isa yun sa factor, yung tinatawag nating sedentary lifestyle, no? Saka, siguro ngayon kasi iba na rin yung mga pagkain. Nagkalat na yung mga sangyup, yung mga, madami na rin mga fatty foods, processed food. Then, marami na rin talagang taong tumatangkilik ng mga ganang pagkain, no? Kesa sa mga healthy diet. Siguro, kaya yun yung factor na nakikita namin. Bakit tumataas yung kaso sa mga bata na dati nakikita naman natin yung mga hypertension, diabetes sa mga adult talaga na mga 50s pataas. Okay. Napansin ko yan kasi one time, nag-walking ako sa May Cubao, tapos ang aga-aga, nagiinuman yung grupo ng kababaihan at kalalakihan. Tapos nagtaka ako, sabi ko, ba't ang aga-aga nilang umiinom? Yung pala, these are call center agents. Napauwi na ng bahay at magpapaantok. Parang gusto lang matulog pag-uwi, plastado na. So parang yung trabaho nila nakaka-apekto sa kanilang health sa palagay ko lang. Kasi babata nila siguro mga 30s kasi 21 ang college graduate. So magtatrabaho sila 23, 24, 25. Ganun sila kabata. Lalaki, babae, nasa isang table. Sa Cubao ito kasi marami diyang call center agents. Tapos nagtanong ako sa friend ko, kasama ko, sabi niya, mga yan, nagtatrabaho sa gabi, panggabi sila, at uuwi na sila, then kaya sila umiinom dahil gusto nila pag-uwi nila, tulog sila. So parang, iba na palang cycle ngayon, no? Yung, yung lifestyle na trabaho nila. Kasi dati wala naman tayong call center agent, di ba? Wala naman tayong masyadong kababayan na nagtatrabaho sa gabi. Yes. Alan, join us Apo. So, ang tanong ko ngayon, okay po. ano yung, sige, go ahead, Doc Alan. Yung ano po, syempre nabanggit nyo kanina, tumataas nga yung kaso, no? So, bakit tumataas? Kasama lang ba doon yung kinakain? Ganon? How about yung stress po kaya? Nakaka-apekto po ba yun? Yes. Tama, no, Doc?
Doc Alan, no? Opo. Talagang yung stress, kung pag-uusapan natin, yung chronic stress, hindi naman kasi pag na-stress ka na isang araw, magkakaroon ka na ng mga diabetes, Mm. hypertension. So, that's chronic stress, yung pinag-uusapan natin. Ibig sabihin, pangmatagalan na Mm. stress. Mhm. So, may mga hormone na tumataas na nakakaapekto sa pagtaas ng BP kapag laging stress ang tao. Nakakaapekto din yon sa glucose or sa sugar ng tao kapag matagal na stress ang tao. Kaya malaking factor ang stress sa pagdevelop ng hypertension and diabetes and other adult diseases. Mm. Mhm. So yung sa So dahil, okay. Sige pa, sorry. Yung sa sabi nyo stress, 'di ba? Syempre matagal 'yan. Paano kung sasabihin niya na magpapalit siya ng kanyang lifestyle, ganon, na mag-exercise siya? Kasi chronic, matagalan. Gaano kaya katagal siyang magpapalit ng lifestyle niya? Kasi iniisip ng iba, ay siguro mga 1 linggo lang mag-healthy lifestyle ako, babalik na ako sa magandang kondisyon, 'di ba? So mga gaano po katagal na change ng lifestyle, tsaka anong klaseng change ng lifestyle yung maire-recommend niyo po sa ating mga listeners and viewers? Okay. So wala naman definite na panahon or time para at least ma-change natin yung lifestyle. Ang importante diyan, no, dapat maintenance. Ibig sabihin, i-maintain natin yung proper diet and healthy exercise para mas ma-maintain din natin yung health natin, no. Isa diyan yung siguro pag sinabing diet modifications, diet lifestyle, no, iwasan natin yung mga processed food. Then, more on balanced diet kaysa sa mag-skip tayo ng meals, dapat nandiyan pa rin yung mga essential nutrients na gusto natin makita sa katawan natin, no? Mm. Saka in terms of exercise, dapat at least 30 minutes makapaglaan tayo ng exercise. Kahit brisk walking, at least 5 times a week. Pwede na yun, no? Kahit busy tayo, kahit ang trabaho natin, nasa office, at least makakuha tayo ng time para mag-exercise. Ang importante, i-maintain natin yon and panatilihin na magpa-check up pa rin sa mga doktor. Saka napansin ko marami tayong kababayan na 30s, 40s na mahilig, dahil nga siguro sa trabaho, no? Yung puyat, mahilig magpuyat, mahilig mag-bar. So, how much does sleep or the lack of it yung naapektuhan yung adult disease na at risk, diba? Meron mga kababayan kasi tayo na mula na magkaroon tayo ng mga online games, ayan, Mm. nakakapuyat siya yung ML, hanggang gabi yan. Tapos yung mga Netflix, naku, Mm. nakaka-relate tayo dyan na ayaw mong tantanan hanggang di mo natatapos. Minsan alas 12 na ng gabi ka matulog. Dapat, nung nasa probinsya kami, alas 8 pa lang, tulog na kami. Tapos gigising ng alas 6. Ngayon, gigising ka ng alas 6, alas 7 dahil may trabaho ka. Pero dahil sa kakapanood mo, too much screen time, naapektuhan ang iyong health, di ba, Doc? Yes, factor din yan, no? So sa amin, sa mga doktor, no, ang nakikita namin diyan factor kung bakit nakakaapekto siya sa mga adult diseases kasi iba pa rin yung tulog talaga kapag sa gabi. Iba rin yung Oo. pagtulog pag sa umaga. May tinatawag kasi tayo circadian rhythm. Ibig sabihin nun, may mga hormone na mataas ng umaga, mayroong mababa sa gabi. So pag naapektuhan yun, nagkakaroon tayo ng change ng oras ng tulog or kulang ng tulog, nakakaapekto yon sa mga pag-develop ng mga adult diseases, no, gaya ng hypertension and diabetes. Mm. Okay, kanina kasi nabanggit namin sa news yung bakuna. Pero Doc Allen Kirit, are there specific vaccines or preventive measure adults should prioritize? Dahil yung 30s, 40s, alam ko may mga bakuna pa yan na pwede nilang, kasi minsan yung mga kababayan natin, hindi nila pinapansin yung mga bakuna, dinedelay nila yung mga pagpapacheck up kasi bata pa sila. Ang kanilang mentalidad, bata pa ako, malakas pa ako. Pero ngayon, nakikita ko, 30s, inatake sa puso. May diabetes, ganong edad, 40s, 50s. Nung mga panahon ng mga nanay natin, lola natin, mga may ganyang sakit na, may mga may edad na talaga. At nag-enjoy na ng mahabang buhay, di ba, Doc? Yes, tama Meron po bang yun, Tita vaccine? Lu, no? Yes. Oo. Kung sa pedya, marami vaccine. Sa adult Meron. din, 19 years old at up to adult naman, until mag-65 yan, meron kami mga recommended vaccines. Isa dyan yung flu vaccines in terms of infectious disease, no? Nandyan pa rin yung flu vaccine every year, pneumonia vaccine, hepatitis vaccine, siguro sa mga adult, yung sa mga elderly.
shingles. So marami pang mga vaccines na dapat ina-avail ng mga 19 years old pataas, no, para at least maintain natin yung pagganda ng kalusugan natin, saka iwas ng sakit. So siguro basically kung 30 years old to 40 years old, maganda na i-maintain natin na updated yung flu vaccines, pneumonia vaccines natin at least, para at least makalaban tayo sa mga sakit. Mhm. Tsaka hindi naman yata yung kamahalan, no? Yung mga adult vaccines. Dahil, Yes, actually, sa Oo. mga health center, libre sa elderly, sa mga senior, no, libre yung mga bakuna na yan. Pero sa mga 30s, 40s, hindi naman ganun kamahal. Pero I think kaya naman. Okay. Okay. So, Doc, So, masasabi mo ba? Doc, sabi Doc po, Alan, go ahead. Apo, sorry. Doc, yung 'di ba nagme-maintenance yung isang tao. Kapag kasi kinatatakot ng iba sa maintenance, pag uminom ka nun habang buhay ka na ba iinom nun, Doc? At pwede ba na sa susunod mawala na yung maintenance? Yes, depende sa condition, no? So, usually, mostly talaga, ang maintenance medication, long-term management yan. Ibig sabihin, for example, sa hypertension or diabetes, Mm. talagang pag nag-maintenance ka, kailangan i-maintain natin yon ng pangmatagalan. Kaya siya tinawag na maintenance, no? Pero depende. For example, nakita natin yung patient at early stage, nakita natin may borderline yung diabetes mellitus niya, no? Mm. So, mas madali na matanggal natin yung medication. Like, for example, nag-start ng metformin na once a day, no? Mm. Reversible pa kasi early detection yan. So, Mm. mas ma-manage natin, mas matatanggal natin yung possible na mag-maintenance, yung possibility na mag-maintenance yung tao. Mm. So, sa ngayon, meron pa rin chance naman, may mga pasyente ako na natatanggal namin sa maintenance, no? Lalo good. na pag early na na-detect yung sakit. Mm. Doc, naalala ko Okay. merong gamot na ano. Ay, sorry. Ang hinanong mo kasi si Doc Alan Lusong. Okay. Okay, may tanong ako, Doc Allen. As a doctor specializing in adult diseases na guest natin ngayon, no, si Doc Allen Kirit, ilan ang pasyente mong edad 30, 40s? Tsaka napansin mo ba na talagang mas maraming hindi na sabihin kabataan, 30s, 40s, sa pagkikipag-usap mo ba sa mga pasyente mo, dinedelay ba nila yung pagpapacheck up? Nag-yearly check up pa sila? Kasi mga nagtatrabaho yan, di ba requirement yun sa mga trabaho na dapat meron kayong executive check up? Bakit sila nagkakasakit? Dahil ng hypertension at diabetes, bukod doon sa kinakain, dahil nga tamad magluto, basta kakain nila sa fast food, sa mga, minsan ang gobyerno rin natin hindi masyadong strict sa mga negosyo. Di kagaya, ito nakwento ko lang sa pinuntahan ko bansa sa New Zealand, napakahigpit ng government doon. Chine-check nila, pinupuntahan nila, binibisita nila yung mga food business kung masyadong matamis, maganda sa kalusugan, at chine-check nila, binabalanse nila. Hindi pwede yung sa atin, kasi pera-pera lang ang negosyo. Tamo, ang daming may diabetes kasi ang tatamis na mga binibili nating Sunday sa mga kilalang fast food, di ba? Tapos, manti-mantika. Hindi mahigpit ang gobyerno natin. Yun lang ang napansin ko. Pero sa ibang bansa, meron silang permit bago bigyan ng go signal ang isang negosyo. Di ba? Parang ganun lang. Compare ko lang. Okay. Usually, Tita Lu, no, pag in terms of quantity, kung ilan yung nakikita ko na nasa 30 to 40s na patient, no, siguro mga 20% lang ng pasyente ko araw-araw yung nakikita ko na nandun sa range ng age nila, no? Kasi siguro, ang factor dyan, malakas pa kasi yung mga ganyan 30 to 40 years old. Usually, ini-ignore nila. Or more on career-oriented yung mga yan. Ibig sabihin, mas pina-prioritize nila yung trabaho kaysa magpa-check up. So, saka siguro, since malakas sila, hindi sila masyadong conscious din sa health nila, nagde-delay din sila ng check-up kasi wala silang nararamdaman. Lalo na yung mga sa stage na yan, mostly asymptomatic pa, hindi pa talaga, wala pang organ damage, no, yung mga sakit nila. Pag dumating yan, nasabihin natin mga 50s, mostly doon pa lang nila nararamdaman, doon pa lang sila nagpapa-check up. Siguro yun yung mga factor.
At Mm-mm. sa mga adult din na mga ganyan, 30 years old to 40 years old, hindi nila siguro priority yung check-up talaga. Kaya na-delay. Minsan kung kailan lang nila gusto. Mm-mm. Okay, So, Doc, how does... Okay, go excuse po. ahead, Doc Alan. Doc Okay, Allen, Angelo. magpapakilala muna yung station natin ha. May marami pa tayong maitatanong po sa inyo. Saglit lang po. Okay. Okay, ang ating oras 10:34. EBC, Eagle Broadcasting Corporation. Ito ang Radyo Agila. Ang oras po natin, 10:34 ng umaga. Tara at sumama sa masaya at exciting na adventure. Narito ang ating mga bagong kaibigan sa unang animated children's series ng Net25, Word Hub, Wonders of Word City. Kilalanin natin sina Art, PJ, Melt at Joey. Marami pa ring mga games, activities at exciting prizes. Tara na at i-explore ang makulay na mundo ng Word City dito lang sa Word Hub School Caravan ngayong March 17, Martes sa New Era University Main Campus Covered Court. Kita-kits! Your bill, sir. What? 14,000 pesos for dinner? 1,400 only, sir. Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical. Your bill, sir. Order pa more. Dessert? EO, love your eyes. EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Kayo'y nakikinig sa Health Watch. Nagbabalik po tayo sa ating Tuloy-tuloy programa. tayo sa mga 30s, 40s, Doc Allen, ano ba yung mga warning signs to watch for? Kasi sabi nyo nga na magpa-check up, bakit ang regular check-up ay is a must para sa ating mga kababayan nakikinig ngayon? Ilang beses sa isang taon sa mga adult, like 30s, 40s, 50s, dapat ba once a year o every 6 months para yung warning signs? May mga doktor na magsabi sa kanila na may mga warning signs nilang dapat tandaan o nararamdaman na nila. Opo. Usually, we recommend every 6 months na Every 6 months. screening or check-up sa doktor, no? Kung walang problema, no? Ibig sabihin, walang kinokorek yung doktor, walang tinitreat. Ngayon, sabihin natin kung merong diabetes yung patient, we recommend every 3 months para at least na-adjust yung mga gamot at nababantayan kung nag-e-effect yung gamot, no? Para at least may follow-up sa mga doktor. Marami pa ba tayong mga babae na nagsa-self-medicate o na chat GPT? Doon na lang sa Google, si Dr. Google na lang nagkumukonsulta dahil sa cost of consultation fee o yung hospital bills. Marami tayong kababayan ganyan, di ba? Yes. Opo, hanggang sa ngayon po, no, medyo madami pa rin ang nagse-self-medicate. Lalo na meron ng influence yan ng mga yung mga AI natin, ChatGPT. Pero ang kailangan kasi maintindihan ng mga tao na ang ChatGPT or yung mga AI natin, nagbibigay yan ng mga information lang, na general knowledge lang. Pero hindi pa rin yan kasi mapapalitan kung anong interpretation ng doktor. So kung paano namin i-apply sa patient kung paano sinasabi ni AI yan. So, individualized kasi ang treatment. So, kahit pa may AI tayo, kahit may general knowledge yan, iba pa rin ang ma-interpret yan ng doktor. Ayun, Parang grabe. di sila parang yung mga kababayan natin, bata pa tayo, naririnig ko ng prevention is better than cure. Yun nga. Parang di sila naniniwala sa ganun. So sa mga nanonood sa atin ngayon, pakinggan natin si Doc Allen Kirit na napakahalaga pala ng regular check-up. Kasi mas malaki ang magagastos mo kung ikaw ay makakonfine kapag severe na yung symptoms, kesa sa magpapacheck up ka ngayon, wala ka pa halos nararamdaman o konti pa lang. So to wrap it up, no, ano yung mga dapat yung mga warning signs ng diabetes, meron din bang 30s, 40s na nagka-cancer? Ano yung mga cancer na yan? At yung hypertension, mga kaibigan natin,
ang babata namatay, hindi natin, ang bata-bata, kausap ko lang kagabi, mga ganon. So, ano yung pwede nating mensahe sa mga adult, mga tarentahin, tita-tito? Huwag Okay. na yung mga lolo-lola kasi parang ano na, Ah. automatic na yung sakit na yan di ba? Go ahead, Doc. Okay. Ano? Mostly kasi asymptomatic ang mga at early stage asymptomatic yung mga possible na maramdaman ng mga pasyente, no? So, mas mahalaga pa rin ang screening kasi prevention is better than cure nga, sabi nga. So, dapat nagpapa-screen tayo para hindi tayo gumastos na malaki pag nandyan na yung complications. Dapat mas matakot tayo sa complications na pwedeng ibigay ng mga common diseases sa adult. Meron kami mga pasyente kasi na doon lang nila nalalaman na hypertensive sila kapag na-stroke na. So, yung stroke, minsan, meron mga stroke na irreversible na talaga. Ibig sabihin, kung may damage talaga doon, malaki or significant yung damage sa brain, pwedeng mag-lead na yon ng muscle weakness. Okay? Meron naman physical therapy, at least ma-correct natin, pero mas matagal na gamutan or mas magastos para sa isang tao, no, na i-continue yung therapy. So, mas mahalaga na mag-invest tayo sa screening para at least hindi mag-lead sa complications. Mas complicated ang case, mas magastos kasi. So, at least maintindihan dapat ng mga nakikinig sa atin na mag-invest sa screening. Kasi nga, prevention is better than cure. Okay, yan paulit-ulit natin sinasabi ang ating oras 10:40 at maraming salamat Doc Allen Crit na Thank you po. connected pala kayo sa World City Medical Center. Diyan, tama ba ako? Diyan lang yan sa may Cubao? Sa may Yes. Aurora Boulevard? Yes po, tita. Yun. Anong araw po ang inyong clinic hours? Pakibanggit lang at yung mensahe nyo. Sa bagay, nasabi nyo na yung mensahe nyo. Anong oras po ang inyong clinic hours sa mga pasaway nating kababayan, nakabata-bata, ang dami-daming bisyo, kaya huli na ang lahat. Parang nagsisi. Kung kailan huli na. Sa bagay, lagi namang nasa huli ang pagsisisi. Anong oras po ang inyong clinic hours? Okay, I'm available every 10 a.m. to 2 p.m. Monday to Saturday po, tita. Okay, maraming salamat. Yan Salamat po, si Dr. Doc Allen. Allen Crit. Thank Isang you po. internal medicine at isang specialista sa mga sakit sa mga trentahin. Adult diseases. Thank you so much. Medyo bitin yung ating interview kasi dahil ko pa itatanong sa mga senior, di pa natin natanong. Siguro pwede naman tayo magkaroon ng part 2. Thank you so much. At ito ang pag-uusapan. Maraming salamat, Doc Allen Thank Crit. you. Okay, pag-usapan naman natin na